Sobrang nagugusla na nga kami, kaya naman naisipan namin na kumain na lang din sa labas. Para makatipid ay nagsaing na muna kami. Syempre para hindi nga rin talaga mahalata yung mga galawan namin mamaya, kaya etot inilagay ko na nga dito sa bag. Kagad na nga rin kaming bumiyahe papunta dito sa sentro. Dali-dali nga kaming tumabok dito habang naka-red light pa. Shoutout nga pala dito sa mga nakakilala sa amin. Pumasok na nga rin kami kaagad dito sa Jollibee at dala-dala ko nga itong red bag. O diba, sino ba naman ang mag-aakalang ang laman nitong bag ay rice cooker? Madalas din kasi talaga ay nabibitin nga kami sa rice kapag kumakain kami dito. Kaya naman for today's vlog ay hindi talaga kami mabibitin. Umorder na nga rin kami kaagad. Nandito nga rin si Louie na katrabaho ni Foodpanda Rider dahil kumuha nga din siya ng order. Itinuro pa nga ni Foodpanda Rider yung dala-dala kong rice cooker. Habang umorder nga ako kanina ay paniguradong nagtataka na nga yung cashier kung bakit wala akong rice na in-order. Dito na nga rin kami ngayon sa may second floor kung saan hindi nga masyadong marami yung taong nandito. Nakakahiya din naman kasi kapag maraming ang nakakita dito sa aming rice cooker. Actually, ang init pa nga nito dahil kakaluto lang din talaga. Unti-unti na nga rin isinerve itong aming order. Nauna na nga isinerve itong Pepsi float at saka fries. Alam nyo ba, talagang nagugusla na rin talaga kami. Kasi kaninang tanghalian nga ay pinobre lang talaga yung ulam namin. Para talagang marami kaming makain ngayon o diba bawi pa rin. Kung kaninang tanghalian nga ay nakatipid kami, ngayon naman ay for the gasto. Pero ayos lang dahil medyo makakatipid rin naman kami. Bakit chicken nga pala yung in-order namin dahil first time nga lang talaga naming maka-order ng ganito. Isa nga rin talaga to sa talagang minamanifest nga namin ni Foodpanda Rider noon. Na kapag sumahod nga kami dito sa FB ay o-order talaga kami ng bucket chicken. Mahiwagan! Kulang bag! Terere! Yan! So, nagdala kami ng rice. Hindi palata, oh. Sarap ng rice namin. Stigit na! Uy! Hindi ka mabitin sa rice. Hindi ka talaga mabibitin, oh. Diba? May bucket chicken na kami. May rice Kasi pa. bumili ka ng rice, Oo. 39 pesos. 39 ba? Oh, 39 ang 32. extra rice. Dala ka na lang ng rice. Oo. Ayun guys, kain na kami. Siyempre, hindi na kami magbibili dito sa rice. Meron kami rice. Siyempre, bago nga kami kumain ay nagdasal na muna kami. Habang nagdarasal nga ako yun, meron namang isa na panay na nga ang kain. Nagugusla na daw kasi talaga siya. Anyways, nasabi ko na nga kanina na first time nga lang di talaga naming maka-order ng bucket chicken ngayon. Nung una pa talaga gusto ni Foodpanda Rider na makakain nga ng ganito na hindi nabibitin. Naglaway na nga rin talaga ako kaya naman hindi ko na nga mapigilan at kumain na nga rin ako. Wala talagang tatalo sa chicken dito sa Jollibee. Ewan ko ba kahit nasa malayo ka nga lang talaga tapos naamoy mo yung chicken nila, nako nakakagusla na talaga. Hindi nga pala ito sponsored pero Jollibee baka naman. Pinanindigan talaga namin yung rice cooker namin dito at hindi talaga kami nahiya. Habang kumakain nga kami, meron nga rin talagang nakatingin sa amin. Paniguradong nagtataka nga sila kung bakit nagdala nga kami ng rice cooker dito. At dahil nga sa ginawa namin to ay hindi na talaga kami nagtawag pa ng extra rice. Naparami na nga rin talaga yung kain ko ng kanin. Hindi rin naman talaga halatang mga gipanggusla na ning duha. Ayaw na nga rin nila talaga akong pansinin dahil focus na focus nga lang sila sa pagkain. O diba, simot sarap talaga dahil paborito nga rin talaga ni Drake ang Jollibee. Naon sa naman kada Foodpanda Rider kasi serious naman ni kumubkob ang bokog. O diba, rice cooker lang talaga sa kalam. Pangalawang round ko na nga rin pala ito at nakoy busog na nga rin talaga. Pero dahil kanin is life kaya naman for the go. At humukad na naman nga ulit ako. Kung sa akin nga pangalawang round, kay Foodpanda Rider nga ay pangatlong round na. Muntikan na talagang makalimutan itong chicken sandwich. Mabuti na nga lang at naalala nga ni Drake. Kaya naman nagpasuyo na lang din kami dito sa crew. Napakabait nga rin talaga ng crew na to dahil binagyan nga rin niya kami ng tissue. Kanina pa kasi namin to kailangan, nahiya lang kaming umutos. Kahit busog na nga si Drake ay kinain pa rin nga niya itong kanyang chicken sandwich. Napahingi nga rin talaga siya ng tubig dahil hindi nga siya mahilig sa Pepsi float. Nagkamali nga ako kung bakit umorder pa nga ako nun. Pero dili ikabala ka kay Foodpanda Rider na nga yung bahala dun.
Grabe, sobrang nabusog talaga kami at hindi na nga talaga namin naubos yung rice. Meron pa nga rin pala kami natirang 2 chicken. Kaya naman, iti-take out na lang din namin to dahil baka mag-midnight snack pa nga kami mamaya. Lalo na nga rin talaga ako dahil nakahiligan ko na nga rin talagang mag-midnight snack. Nagligpit na nga rin kami ng pinagkainan namin at inilagay na namin ulit dito yung rice cooker. O diba, sino ba naman ang mag-aakalang ang laman nga ng bag na to ay rice cooker? Lumabas na nga rin kami kaagad. Sorry lang, sorry. Sorry, ma'am. O diba, nagjingag ko. Dahil maglilibot pa nga kami sa boulevard, kaya naman nilagay na lang din namin dito sa U-box ng motor yung kaninang bag namin. May bibilhin nga lang din kasi kami dito para kay Drake. Noong una nga ay hindi namin siya napilit na bumili ng tsinelas. Pero ngayon talaga ay pinilit ko na nga siya. Alam niyo ba itong si Drake ay hindi talaga demanding na bata? Lalong-lalo na kapag nalaman niya yung presyuhan tapos mahal na ko sasabihin niya wag nang bilhin. Dahil masasayang lang daw yung pera. Nakabili na nga pala kami ng tsinelas dahil nakapili na nga siya. Pero yung sapatos niya ay nako nahirapan talaga kami sa kalisod. Dahil hindi niya nga bet yung mga design. Hanggang sa sinabi na lang talaga niya na hindi na kami bibili. Dahil masasayang lang daw. Aba, hindi nga namin siya napilit na naman. Pero ayos lang, at least nakabili na nga kami ng tsinelas niyang bago. Amorot na mga kaukay, please like and follow.